Isa na naman magandang araw para matuto. Welcome back sa YouTube channel natin or sa Facebook kung sa Facebook mo ito pinapanood. Ako po si Architect Ed. Ngayon ay pag-uusapan natin ang isang sikat na bahay, iconic house, na dinesign ng pinakasikat na American architect, si Frank Lloyd Wright. Ang bahay na ito lang naman ay nakatayo sa isang waterfall, sa ibabaw na isang waterfall. Kaya ito ay considered to be one of the most celebrated achievements in modern architecture. Ang bahay na ito ay tinatawag na falling water. Bakit ba ito sikat na sikat? At ano ang mga design features ng iconic house na ito? Check this out. Isa namang magandang araw para matuto. Welcome back sa YouTube or sa Facebook page. Ang falling water ay kilala rin bilang Kaufman Residence. Ito ay isang sikat na architectural masterpiece na disenyo ni Frank Lloyd Wright. The story behind falling water starts in the 1930s nang si Edgar J. Kaufman, isang mayamang businessman na taga Pittsburgh, ay kinontrata si Wright para i-design ang isang weekend retreat home para sa pamilya niya, na ang setting ay ang Bear Run, Pennsylvania. Binisita ni Wright ang site at talagang namangha siya sa challenging terrain at ang waterfall na mabato at talagang very attractive. Kaya na-imagine niya, na-envision niya ang design na para bang itong bahay na ito ay mag-i-integrate sa natural surroundings, incorporating the waterfall as an integral part of the house. Kaya ang concept na ito ni Wright ay ipinanganak at ikinereate ang isang structure na parang lumulutang sa ibabaw ng waterfall. At dahil ito ay open, parang connected yung interior spaces sa outdoors. Nakumpleto ito noong 1937. Falling Water is known for its groundbreaking and innovative architectural design. The house is constructed with reinforced concrete cantilevered slabs that jut out over the water. So parang dinidefy niya yung conventional at yung traditional architecture. The horizontal lines, stone walls, and large cantilevered balconies contribute to the organic integration of the house with the natural environment. Talagang kinilala at hinangaan itong falling water dahil sa unique design niya at naging icon nga siya sa modern architecture. Kapag sinabing falling water, Frank Lloyd Wright yan. Pag sinabing Frank Lloyd Wright, falling water yan. Kaya ganun katindi ang impact ng project na ito sa career ni Frank Lloyd Wright. It captures Wright's philosophy of organic architecture, which sought to harmonize human habitation with nature. At ngayon, itong falling water ay considered to be one of the most important architectural achievements of the 20th century. At sikat nga itong destinasyon ng mga turista at naging isang national historic landmark pa. So talagang napaka-importante ng bahay na ito sa Amerika. Pero kahit na hinangaan ang bahay na ito, ang falling water ay hindi naligtas sa mga controversies and criticisms. Ang ilan sa mga kontrobersya at kritisismo sa falling water ay ang mga sumusunod. Number 1. Structural concerns. Over the years, the house has experienced issues with its structural integrity. Dahil nga puro cantilevered yung design o nakausli na mga volume, may mga sections ito na lumundo o nagsag. Kaya kinailangan talaga ang long-term stability restoration
nitong bahay na ito. Kaya ngayon, gumagawa ng efforts para i-restore ito at patibayin at i-address itong mga structural concerns na ito. Pangalawang issue ay ang cost overruns. Dahil sa construction ng falling water na medyo komplikado at ambisyoso, natural, lumagpas ang budget ng Kaufman family. Marami kasing binago si Wright at mga dinagdag sa design ng building. Kaya noong kinoconstruct ito, nag-increase ang cost na naging problema sa pagitan ng architect na si Frank Lloyd Wright at ng kanyang kliyente na mga Kaufmans. Pangatlong criticism na napaharap sa falling water ay ang functional flaws. Despite its beauty, falling water has been criticized for its practicality as a living space. Oo, napakaganda talaga niya. Visually stunning siya kasi pinagsama ni Frank Lloyd Wright ang isang natural element, isang waterfall, isang buhay na waterfall at yung kanyang architecture. So talagang napakaganda talaga tignan, no? Kaya lang, dahil nga sa ganung integration ng natural elements at ng kanyang structure, it led to issues such as excessive humidity, no? Ang daming tagas, ang daming leaks, no? Dahil nga nasa waterfall At napakahirap niyang painitin at palamigin, no? Dahil nga nasa gitna siya ng forest, mataas yung level ng moisture and sobrang humid, kaya mahirap siyang painitin at the same time mahirap din siyang palamigin. Ang next issue ay yung maintenance challenges. Dahil nga itong falling water ay nakalocate sa wooded area na malapit sa waterfall, talagang very challenging ito sa maintenance. Kaya kailangan regular na i-maintain, no? Kailangan ng regular upkeep to prevent damage from the elements and natural erosion. Dahil nga ang tubig at ang lupa, pag pinagsama mo, medyo merong threat ng erosion, no? At gumagalaw pa, umaagos yung tubig. So talagang nag-pose ito ng threat, no? Sa structure, which needs maintenance. And lastly, yung environmental impact. Some critics argue that the construction of falling water disrupted the natural landscape and altered the waterfall's flow. Syempre nga naman, naglagay ka ng malaking structure doon sa inaagusan ng tubig. So, para sa kanila, ay na-disrupt yung natural flow ng waterfall. The installation of a water management system was necessary to mitigate potential damage caused by the house presence. Pero ganun pa man, kahit na may mga controversies, falling water remains an iconic and celebrated architectural achievement, drawing visitors from around the world to experience its unique design and connection with nature. Maraming salamat po sa panonood at sana magkita-kita po tayo muli sa susunod nating content. Ingat po tayong lahat. Ako po si Architect Ed. Bye!